We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga tilapia sa Lake Buhi, nagkagaradan. Nagkapirang pasahero stranded sa man-iba-ibang pantalan sa Kabikolan. Asin, panahabon din motorsiklo sa Camarines Norte sa pool sa CCTV. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatun nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Tilapia gikan sa Buhi, Camarines Sur, bagsak presyo ng pinapabakal sa kantidad na 20 pesos per kilo nin huli sa panibagong insidente nin fish kill sa Danau. Kausakan pagkagaradan kan sira, pigtutubudang huli sa low dissolved oxygen. Ani ba pang detalye, aramunta live kay Chris Novelo. Chris? Kate, usually nagkakawat sa 150 to 160 pesos per kilo ang presyo kan tilapia alagad dyan sa Banuan kan Buhi Konsen. Mostly hali ang mga tilapia nagkakawat na sa naiyan gunyan sa 20 pesos per kilo ning huli sa panibagong insidente ng fish kill na nagpuon subuot kasuudma. Garon naging blockbuster ang porsyon na ini sa fishport kan Buhi, Camarines Sur huli sa kadakol na nag-aprobitsar kan bagsak presyong mga tilapia. Sa kantidad kayang 20 pesos, igwa ka na nin sa 2 kilong sira. 20 lang, kung normal ang panahon, nakakawat subot sa 130 pesos per kilo ang presyuhan kan tilapia sa lugar, kaya sinamantala na inikan mga parabakal araw ni Lanisa na nagbakal nila 5 kilong tilapia. Pirtuin po, tapos ning paksiwan, daing para po pag-ulam. Sigon sa Lake Development Office, huli sa low dissolved oxygen na darakan habagat, kadaklan sa mga tilapia sa Lake Buhi ang nagagaradan. Kaya anibang fish cage operators amay nang nag-harvest kan sa indang mga sira. Aminado man ang mga ini nalugisin na alagad, mas maray na subot ini kaysa sa dain na talaga mapakinabangan ang mga tilapia. Pinapabakala lang dahil di naman makinabangan pa ng mga tao. Kahit makinabangan pa. Makakabawi daw sir. Ay, hindi lang makakalati. Fingerlings ang siguro. Kahit nga na pingalis, hindi makabawi. Susog sa LGU Buhi, nagpuon subot kan suudma ang fish kill kung sain, bigla nagralatawan ang mga sira sa Danau. 25 na fish cage operators sa lugar ang apektado kan insidente. Ang assessment ng sa ating Lake Development Office ay estimated na sa 7 tons na po yung ng ang damages na ang fish kill na nangyari dito sa Buhi. Also yung weather natin ngayon, di ba, may paulan-ulan, so may mga times na talaga malakas yung ulan niya. So possible na disturb talaga yung balance ng water parameters sa Lake Buhi. Nagkondusir naman subot ang mga personahe kan before in water sampling sa Danau, nganing maaraman ang kausakan pagkagadan kan mga tilapia. Pigsugo naman kaini sa mga fish cage operator ang amay na pag-harvest sa mga tilapia, nganing dain na madanyaran pa. Kate, na-mention kan LGU na nasa 7 tons na ang danyo sa tilapia duman sa Lake Buhi. Posible pa sabot yan na madagdagan kapag naglala pa ang fish kill situation sa Banuan darangan ni kaini nga habagat. Edible pa man o pwede pa man subot na konsumuhon kan publiko ang mga sira nagadan sa fish kill alagad abiso kan mautoridad duman sa publiko na ibitara nang konsumuhon itong maputla ng sira na pwedeng kontaminado na. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Pirang pamilya na nasa coastal area kan San Andres, Catanduanes, hagad ang tabang kan gobyerno hulita haros pirming naaabot ang sa indang mga harong tuyong makusog ang ukol kan kadagatan. Pirang baroto sa Magallanes, Sorsogon, nagkararaot huli sa makusog na ukol kan dagat. Uya ang report ni Rosie Nieva.
Nasa 90 pamilya sa Purok 1 asin Purok 3 kan Barangay Bislig, San Andres, Catanduanes ang apektado kan habagat. Anasambitan ng mga pamilya ang naka-star sa coastal areas kung sa inhuli sa kusog kan mga hukol kan kadagatan nakakaabot sa inda ang tubig. Ani ba man padagos ang paglilinig huli sa mga basurang dinarakan tubig sa saindang mga natad. Dito, yung mga bahay dito wala na lahat. Kasingalisan na. Luwati na ang dagat. Yan talagang kalagayan na yan, delikado pag bagyo. Dapat masiulan man lamang. Huli sa huma sa seguridad, hagad kan mga residente ang tabang kan mga otoridad. Sa ngayon po ay matagal na po namin hinihiling na sana mabigyang pansin ang hiling ng aming mga kabarangay na priority po na mabilagyan ng seawall ito pong affected area namin. Sa parte man kan lokal na gobyerno, dahil subot kaya kan pondo kan LGU ang construction kan seawall, kaya naghagad naman sindanin tabang sa manlain-lain na opisina asin ahensya. Sana sa mga naipasa namin mga resolusyon, panawagan namin po sa inyo at tulungan niyo po kami dahil kailangan po ng aming mga kababayan dito sa bayan ng San Andres. Huli sa makukusog na hukol kang kadagatan na epekto kan habagat, tulong baroto man ang naraot sa Barangay Biton, Magallanes, Sorsogon. Apuwer sa nasambitan ng lugar, may mga baroto pang nadanyaran sa ibang coastal barangay kan Banwaan. Huli ka ini, nagpagiromdom ang lokal na gobyerno sa mga parasira na syertohong nasa salbadong lugar ang sa indang mga baroto, nganing daimadan niyaran urog na ngunya na bako pang normal ang sitwasyon kan kadagatan. Bukas man ang LGU na magtabang sa mga apektadong mga boat owners. Ini si Rose Nieva, Balitang Bicolandia. Huli sa padagos na epekto kan habagat o southwest monsoon, labis ang gatos na pasahero ang stranded ngunyan sa man iba-ibang pantalan sa Kabikolan. Susog sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinakadakol ang stranded na pasahero sa Pasakaw Port sa Camarines Sur na may 104, asin 2 sa Aroroy Port sa Masbate. May 5 rolling cargos, 9 na land vessels, asin 6 na vessels man ang stranded sa nasambitan ng mga pantalan. Huli kaya sa maukol na kadagatan, nagsuspindi munanin operasyon ang pirang shipping line na nagbiyahe sa nasambitan ng mga lugar. Mantang nagpatanid man ang mga otoridad sa mga parasira na dai na muna maglawod mantang dai pa nababalik sa normal ang sitwasyon kan kadagatan. Ang naging main effect talaga, sir, sa reports na natatanggap namin, official reports, ay yung mga sa stranded passengers and vessels po natin dito po sa Kabikulan. Currently po, dito po sa Bicol, we have 2 provinces na may reports of stranded passengers. Nadukayan na kan mga otoridad ang saro sa 2 lalaking menor de edad na nawara makalis magkarigo sa dagat sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur kan Lunes, Hulyo 22. Susog sa mga otoridad, inabot nin haros 36 oras ang test na hanap ang mayo ng buhay na biktima sa mismong lugar kung saan inihuring na hiling. Sinasabing nakainom ang 2 kan mangyari ang insidente. Mientras tanto, huli sa maukol na kadagatan, padipisilan man ang search and retrieval operations kan mga otoridad sa sarupang kaibanan kaini. Ilaag ang safety kan lambang saro. So may mga weather forecast po kita, pero may po kitang mag-monitor. And pag sinabi pong bawal, dahil na po magpirit para maiwasan to pa ang man na katibaadan, araw po nga mo yan. Sarong 18 anyos na lalaki na subuot imbuelto sa mga panahabon sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Nakuanan panin marihuana kan masitar kan mga market guard. Ang detalyes sa report ni Jessica Calino. Mantang nagpapatrolya sa may ukay-ukay section, naabutan kan mga market guard ang lalaking ini sa sarong sarado pang tindahan. Kaya inimbitaran ini sa opisina kan Mepo Security Unit. Ang lalaki, pingbisto man, nasaro sa mga nanraransak sa pirang mga tindahan sa Naga City People's Mall. Maluya ako na ang barakalan, pagkatapos araw pa kan mangyayari sa muya. Ang sarupan, seguridad midig niyo, yan mga steel gate, may mga awang, nakakaagisin na dyan. Kaya sabi mi man sa inda, kung pwede, isko saron,
na madagdagan yan. Pigaasikaso naman subot na matahuban ang mga siwang na piglulusutan kan mga may maraot na katuyuhan sa merkado. Naging direktiba ko po sa mga pag-iriba na from time to time po makakandak kita po ng roving duman or motor patrol po. Maski po nga ni ugwan ng steel gate kasi po talagang nagibusin ng pagi. Apwera sa mga sahot nin panhahabon, nakuaman sa posisyon kan lalaki ang pigsususpetsahang mga dahonin marijuana. Rason nganing areston ini kan kapulisan. Bubawa ko man po ka itong bag. Nakuha ko malang tako sa kulgante. Hindi ko man po aram na may naman palang dito. Nagpositibo man sa paggamit nin shabuan suspect. Sigun sa Naga City Police Office, kadaklan sa mga imbuelto sa illegal na droga, naiimbuelto man sa iba pang krimen. Actually, alarming po yan. Kaya that is why nga nakapokus yung government natin sa eradication. Kasi it's not the, aside from the effect from to a person, is yung mga nagagawa niyang krimen because of that substance. Angat subuot sa pulisya, ang mga nakakalusot man giraray sa pangil kanlay. Kaya importante ang tabang kan komunidad mismo na maisumbong ang mga posibleng illegal na transaksyon nganing mapugulan na ang pagbariwas kaini. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mas urong pang nagkusog ang Tropical Cyclone Karina asing ngunyan saro na ining super typhoon basado sa Pag-asa. Alas 3 kasubagong hapon, huring namataan ang sentro kan mata kan super typhoon sa 395 kilometers north kan Itbayat, Batanes. Dara kaini ang kusog kan Duros na nasa 185 kilometers per hour harani sa sentro asing pagbugso na nasa 230 kilometers per hour. Padagos na naghihiro sa direksyong northwestward ang super typhoon Karina sa Ricas na 20 kilometers per hour. RDRRMC sa Bicol padagos na pigmo-monitor ang epekto kan habagat sa rehiyon. Pagsupay nin spillway asin pagtumba kan pirang kahoy na irehistro sa Sangay Camarines Sur nin huli sa habagat. Uyaan report ni Chris Novello. Huli sa epektong darakan southwest monsoon o habagat na nagdara ng mga pag-uuran sa Bicol Region, naka-blue alert status ngunyan ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa rehiyon. Pag blue alert status, increased coordination po sir, mas mataas na level ng coordination and reporting po sa OCD, lalo na po dito sa RDRMC Bicol Emergency Operation Center. Naka-alerto man ang mga otoridad sa posibleng maging epekto pa kan raot nin panahon. Sa Sangay Camarines Sur, may pirang spillway na nagsupay asin parametro sa daipinagyan kan mga otoridad sa mga motorista. May mga puon maning kahoy na natumba sa tinang partikular sa Sangay Tiwi Road huli sa makusog na Duros asin Uran. Nagkondusir man tulos ng clearing operation ng mga otoridad, urog na sa mga tinampong nabagsakan ng kahoy nganing da maapektaran ng mga motorista. Pigabisuan man kan mga otoridad ang mga motorista na da na pagpilito na magbaliw pa sa spillway kung nagsusupay na ang tubig para makalikay sa anuman na aksidente. Lalo na po ang karet makusog, delikado po maray. Kaya may warning man po kami duman na dahil lang po muna pag-agihan. Tapos ito po kami duman na water gauge level. Pagka number 2 to number 3, dahil na po mag-ibong duman sa spillway. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sa ibang bareta, duwang vintage bomb ang nakalot kan mga construction worker sa magkakasuhay na lugar asin Aldaw sa Barangay 2, Daet, Camarines Norte. Saro sa mga bomba ang nakuha sa ongoing construction kan drainage harani sa sarong bangko asin Heritage Center kan Banwaan. Mantang ang saro pa, nadiskubre mantang nagkakalot para sa poste kan pigigibong harong sa nasambitan ng barangay. Tulos man ining ipinaaram sa mga otoridad para sa maninigong disposisyon. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na maglikay sa mga siring na bagay huli tadawa haloy na ang bomba
pwede pagiraray ining magsabog. Natatakot na ako. Sabi ko, bakit ko pa po nirabag? Tinapon sa kanila. Ang palabomba niya, buti na lang po, hindi po nagsabog. Yan po ay delikado. Ang tamang pag-handle po niyan ay dapat po hindi po ginagalaw yan. Hindi titik-tik. Kasi kung may fuse po yan, once na matrigger yan, ay talagang sasabog po yan. Posibleng pagbaha asin an kakulangan sa mga libro, iyo pasubuot an kaipuhan na prepararan kan pirang mga eskwelahan sa Naga City, apwera pa sa kakulangan ning classrooms. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Sa pagsikad kan Brigada Eskwela 2024 sa Naga City, apwera sa kakulangan ning classrooms, nanotaran man an kakulangan pa sa mga material, siring kan libro, pati naan huma kan pagbaha sa pirang mga eskwelahan. Tang sa itong mga eskwela, nagkandak man yan ng mga needs assessment prior kang Brigada Eskwela. Halimbawa, pathway, ini binabaha, so ginigibuhan na nilang paagi. Ang Kalawag Elementary School, nagrani naman sa barangay para mag-request ng declogging sa harani sa indang mga drainage, na ipaabot naman ini sa LGU, asin sigun sa SWMO. Kung matapos na ang declogging sa kasentruhan kan syudad, isusunod naman indaan Kalawag. May naresibe naman ang mga libro asin learning materials sa eskwelahan para sa matatag curriculum. 1:1 naman ang ratio kaini, alagad para pasana sa mga nasa grade 1. Bayanihan para sa matatag na paaralan, ang tema kan Brigada Eskwela na madurar hasta Hulyo 27. Gabos na gustong magtabang, maganduyog sa eskwelahan, iniimbita mi kamo na magpasiring sa itong mga eskwelahan, asin magbrigada eskwela. Dahil ini kakayahon kang sarusan ng esperso, kang Department of Education. Yaon po kita gabos. Ang Brigada Eskwela, bako sa naman subuot pagpreparar kan mga pasilidad kan eskwelahan, kundi pagsertoman na nakaandam ang komunidad o nakakasakop na barangay para sa liwat na pagruso kan mga estudyante. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo. Para sa tsansa na manggana ni dakul na mga papremyo, pwede ka mong maghulog nin entries sa GMA Regional TV Station sa Dagupan, Bicol, Cebu, asing Cagayan de Oro, asing sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radyo, DCBB, asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong motorsiklo ang nilalay kanday pa nabibistong mga persona sa Purok 1A, San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Sa CCTV footage na ini, may hiling ang duwang persona na pigluwa sa pathway ang motorsiklo. Asing pag-abot sa highway, dagos na pigmaneho pasiring sa direksyon kan banwaan nin daet. Sigun sa mga aki kan may sa diri kan motorsiklo. Nakaparada ang lunadan sa hampang sanakan sa indang harong. Day man subuot ninda nawalat ang liyabe kan motor, alagad marikas sa ining napaandar kan mga sospek. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Immediately, nagkaroon po tayo ng flash alarm sa ating mga karatig bayan, lalo sa mga kapulisan dito sa Camarines Norte. And then, until now, we are still conducting follow-up investigation and backtracking. Duwang panibagong kalansay nin tao, nakalot kan mga otoridad sa Libon Albay. Mga miyembro kan Concepcion Criminal Group, pigihiling na kagibok kan krimen. Uyan report ni Rosie Nieva.
Duwang kalansay nin tao na mayong mga bungoan panibagong nakalot kan NBI Bicol katabang aniba pang grupo sa ampas na parte kan Barangay Mulos-Bolos, Libon, Albay. Inisyal na pigbisto kan NBI ang saro sa mga biktima na si Noel Castro kan Bato, Camarines Sur na nawara kan Marso 15, 2021 makalis magpaaram na mapasiring sana sa tugang kaini na nakakulong sa Pulangi, Albay. Nabistuin ni kan pamilya sa paagi kan Bado na sulot kaini antes nawara. Marauton po ang buot ko. Tayo mayo man talaga kalaban-laban si Suka. Talagang igwa po atong diferensya. PWD po ato. Basado sa impormasyon kan NBI, nagdiretso ini sa Barangay Mulos-Bolos asin personal pang nakaulay ang leader kan Conception Criminal Group. Napagdudaan itong ahente ng gobyerno o informant, iginapos. Ito ay base sa nakita ng ating witness and then dinala sa isang masukal na lugar. Nakita ng witness natin mismo na pinugutan. Kinumpirmar man kan NBI na nasusugnan ninda kung si Isay sa mga miyembro kan Conception Criminal Group ang nasa likod kan krimen asin nakatalaan ninda ining sunadan nin kaso. May mga information na gumagalaw pa rin yung ibang grupo na natitira. Pero sa ngayon ay dinidetermine namin kung talagang malakas pa ang pwersa nila. Paramientras na pigwalat sa Campo Santo ang mga kalansay. Alagad nakatalaan man girara ining isa irarom sa DNA testing. Padagos pa kayang pigbeberipikar ang pagkakabistuhan kan saro pang kalansay. Nagtutubod man ang NBI na dakol pa sindang makakalot na mga kalansay sa lugar na pigtutubod ang mga biktima kan Conception Criminal Group. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Gikan sa 3.4% kan Hunyo, biglang naglangkaw sa 5.5% ang inflation rate sa probinsya kan Camarines Sur. Nagpapahiling man ini kan marikas na paghiro sa presyo kan mga produkto asin man iba-ibang serbisyo. Sigun sa PSA Camarines Sur, dakula ang share kan electricity asin gas sa probinsya. Kaya kan nagralangkaw na ang presyo kaini kan Hunyo, may epekto sa inflation. Paliwanag kan Bangko Sentral ng Pilipinas, mayor na nakakamati kan paghiro na ini ang nasa bottom 30% income household. Sindaan mga may hababa na bulan ng sahod asin mayoryakan sa indang budget na papaduman sa basic needs. Kaya pag may paghiro sa presyo kan basic needs, dakula ang epekto sa inda kumparar sa mga may mas halangkaw na sahod. Yung nasa bottom, halos majority talaga ng pera nila napupunta na sa basic needs. Yung pa naman yung tinamaan ngayon, yung pagkain at yung mga utilities katulad ng electricity. Halos doon din napupunta yung kanilang pera, diba? Kaya malaki yung impact sa kanila. Sa pagnenegosyo, kaipuhan na marhay ang network o koneksyon. Urog na sa mga supplier kan man iba-ibang produkto. Kaya ang DTI Camarines Sur nagtaumanin oportunidad na makatransaksyon ang sari-sari store owners asin retailer owners sa mga partner supplier asin dealer. Ang presyong pigo prisirdigdi, factory price, presyong mayo panin patong. Mas barato ini kumparar kun wholesale kaya mas magiging affordable man ang mga produkto para sa consumers. Apara kaiyan pigpabistuman sa nasa 36 na sari-sari asin retail owners sa probinsya ang potensyal kan online marketing. Kabali man sa pig-introduce sa inda ang sarong online delivery app na pwedeng magamit para sa mas mahiwas na pagnenegosyo. Pwede po pala magamit ang social media, ma-promote ang sa mga tindahan. Mga MSMEs, it comprises 99.6% of the total population ng business sector. Pero pag pighiling naman sa type of businesses, ang majority kaya yaon sa retailing. So, kumbaga, kung magiging successful ang mga retailing business, all the more na makakakontribute sila sa success or progress ng economy ta. Nasa 60 mga jovenes gikan sa manlain-lain na parte kan Bicol Region ang pigsairarom sa tulong aldaw na workshop sa irarom kan Dawani Project Creative Camp na ginibo sa Bakakay, Albay. Obheto kan aktibidad na mas mapatalubo ang abilidad kan mga jovenes sa songwriting, dancing, playwriting asin visual arts. Nagsirbing mentor kan mga ini ang songwriter na si Gary Granada asin iba pang veterano sa arts. Ikinaugmaman kan mga jovenes na nagkaigwasindang pagkakataon na mas makanuod sa manlain-lain na larangan urog na sa musika asin visual arts.
Una po ay yung gusto matuto. Gusto po matuto. At pangalawa po, hinahanap po namin yung mga artists na wala pong machinery or wala pong kakayahan na mapalago yung kanilang mga creativity. Sila po usually po yung mga teens, mga kabataan na galing po sa low-income households. Madadalan ang episode nga ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samoyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso yato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako po si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.